Hello mga Suki Labs, story time muna tayo ngayon. So for today's video ay mamalingki muna si Marian at si Dingdong. Naglalakad nga pala kami dyan dahil yung parking lot is malayo pa sa palengke mga Suki Labs. So ayan yung building na yan. Yan po yung sports complex ng Marikina. So, parang na-exercise na rin kami dito, no? Kasi medyo malayo pa talaga. Yung dulo na yun po yung palengke ng Marikina. Yun po yung lalakarin namin, yung parang may arko doon sa unahan. So, naka-jacket nga pala ako dyan dahil malamig pa, dahil madaling araw pa yan. Pero parang maliwanag na. Madaling araw pa ba yung 6 o'clock in the morning? Or kandingon lang jud ka? So, andito na nga pala kami sa palengke mga Suki Labs. So, as you can see, marami po silang mga paninda dyan. Parang kompleto na po talaga. So, dito agad ako pumunta sa mga gulayan. So, ngayon, medyo mura ang ating mga gulay. Yung ating patatas nasa 110. Tapos, yung ating carrots ay nasa 75. Tapos bumili pala ako dyan ng ampalaya para pang almusal namin, isang piraso lang. Kasya naman yan, sobra pa nga eh. Tapos bili na rin ako ng garlic. Tapos bibili rin tayo ng sibuyas. So, medyo konti lang yung namamalengke ngayon. Pero pagka Sabado at Linggo talagang dagsa yung mga tao, mga Suki Labs. So, maaga ako namalengke ngayon dahil yung order ko is mamayang hapon pa naman. So, ganon ka-fresh yung ating mga niluluto, mga Suki Labs. Kasi, maaga ako mamalingki kung ang order nyo ay panghapon. So, hindi ako nag-i-stock talaga ng mga gulay dahil mabilis lang naman mabubulok yung mga carrots, yung iba pang mga gulay na mabilis mabulok. So, masisira lang din. Hindi naman kasi araw-araw yung ating mga pa-order. And then, kumuha na rin ako dyan ng pipino. Yan po yung aking ginagamit para sa ating sushi. So, dinamihan ko na dahil maraming sushi ang gagawin natin ngayon mga Suki Labs. And then, ayun, pinakilo ko na. Tapos, pagkatapos niyan ay magbabayad na rin tayo. So, hindi talaga madali yung ganitong negosyo mga Suki Labs, no? Kailangan mo talaga dito ng napakadaming sipag at tiyaga bago ka magkaroon ng nilaga. Kumbaga, yun yung passion mo para sa paghahanap buhay ay hindi na rin yan mahirap para sa iyo mga guys. Punta naman tayo dito sa bilihan ng mga mangga. Dahil isa po ito sa ating ingredients para sa gagawin nating sushi. Inaamoy-amoy ko pa yung mangga dyan mga Suki Labs, no? Kasi sabi nila kapag mabango daw ay matamis. Buti na lang hindi ako tiningnan ng tindera, baka magalit sa akin. Pagkatapos dyan ay pumili na nga ako at bumili ako ng mga 3 kilo. Bawat pili ko ay talagang inaamoy-amoy ko talaga. Ano kayang mayroon dyan sa mangga na yan? Hoy, kung bumili ka na. Wag mo nang amoy-amoyin. Nakikita mo naman o dilaw. Sobrang dilaw. Kaya matamis yan. Pinipisil-pisil mo pa. Hindi naman yan itlog. 3 kilo lang naman yung binili niya. So, ba't sobrang tagal niya dito? Bilisan mo dyan. Yung driver mo galit na. Pagkatapos dyan ay nilagay na namin dyan sa lagayan. Pagkatapos ay punta naman kami doon sa bilihan ng mga harina. Ay hindi pala, manok pala. Ay nako, mali yung voice over mo day. Manok pala yung binili ko dyan. Yung binili ko ay yung fillet kasi gagawa ako ng cordon bleu. Bibili na rin ako ng buo kasi kinabukasan may order tayo ng fried chicken. Tapos pumili na rin ako dyan ng litos kasi pang ano yan, garnish ng ating sushi.
At dito naman ako bumibili ng mga harina, asukal, yes, all-purpose flour, ano pa ba, malagkit, and etc. So, ang tagal ko talaga nakatayo dyan kasi dito talaga ang dami-dami bumibili. Pagkatapos doon, dito naman ako sa mga frozen products. Bumili ako dyan ng ham at saka yung crab stick ba tawag nun? Oh, iyan lang naman binili ko, oh, 'di ba? Napakadami. Tapos nalaglag pa yung mga barya. Madami atang pera 'yan. Barya pala. O 'di ba? Ganito talaga mamalingke, ang dami-dami mong pupuntahan. Dili jud lali mamalingke, guys. Tapos ang dami mo pang bitbitin. So, pagkatapos noon, punta naman ako dito sa kamuting kahoy at saka kamuti kasi bibili ako ng kamuting kahoy para sa ating suman na kamuting kahoy. So, dito ako bumibili. Namimili lang ako dyan ng mga magaganda kasi kadalasan talaga sa nabili ko ay yung alam mo yung puti yung dulo, tapos pagdating sa gitna itim na, kaya halos tuloy wala akong kita kasi puro na lang itim. Siyempre alangan naman lulutuin mo yung mga itim. Pagkatapos nun ay pumunta naman ako dito sa bilihan ng mga lagayan natin ng ating sushi. Namimili ako dyan ng mga presentable na mga tubs, yung mga magagandang mga microwaves, mga bilaos, bilao na yung may takip na ano, kasi yung bilao ko na normal na bilao is sa online ko binibili yon. Tapos punta naman ako dito. Dito ako bumibili ng Japanese rice para sa ating sushi. So, bumili lang ako dyan ng 2 kilo kasi nga, kunti lang naman yung puhunan natin. Wala pa tayong malaking puhunan. Hindi pa natin carry yung per sako-sako. So, ganun talaga guys, kung gusto nyo mag-umpisa ng negosyo, kahit kunti lang, kahit mag-umpisa kayo sa maliit, ay pwede po kayo mag-start kahit maliit lang yung puhunan nyo. Kahit dyan lang sa loob ng bahay nyo, sa labas ng bahay, loob at sa labas ng bahay. Ano ba yan? Ay nako, ayusin mo nga iyang advice mo. Ibig kong sabihin is, pwede kayo mag-start ng negosyo kahit maliit lang dyan sa labas ng bahay nyo, sa harap ng bahay nyo, kung gusto nyong magkaroon ng dagdag kita aside sa kita ng inyong asawa. Nang sa ganun ay matutulungan nyo po ang asawa nyo para kumita at magkaroon kayo ng extra income. Mahirap kasi pag isa lang yung kikita sa inyo. Sa panahon ngayon, kailangan talagang kumayod ang mag-asawa, hindi lang yung isa. Kasi sa mahal ba naman ng bilihin, guys, kailangan talaga natin kumilos. So, pagkatapos namin mamalingke, dahil wala na nga kaming pera, nahubos na sa pamalingke, ayun, umuwi na. Pero kung mayroon pa yang mabubunot na pera, ay nako, hindi yan uuwi. Sa dami ba naman pwedeng bilhin doon? Ay nako, parang gusto ko nang bilhin lahat eh. Kulang lang talaga ng pera. So, yun lang guys, ang ating palengke series. Thank you for watching.